lamang ito kasap natin ang ating Batang Maynila, Yorme Isko Moreno Domingos at Vice Mayor G. Atienza. Mga Batang San Miguel, parinig naman ang isang malakas na nakita na natin ang ating magiging muling ama ng lungsod ng Maynila. Muli po, palapakan po natin Yorme Isko Moreno Domingos. Kaya sabihan niyo dyan, yan, si Bulig. Sabihan niyo yan. Hindi ko alam kung Muslim yan si Bulig eh. Kaya sabihan niyo, ako hindi ko binubuhat ang bangko ko. 500 years history. May Chinese cemetery. May Chinese cemetery, North cemetery, South cemetery. Pero meron bang Muslim cemetery? Oh, pero nagkaroon ng Muslim cemetery sa lungsod ng Maynila. Totoo naman. Napapakinabangan ba ng mga kapatid natin Muslim? Andiyan dyan na sila eh. Kapitbahay natin eh. Kapitbahay lang natin sila. Pero walang mayor na nakapag-isip. Nabigyan sila ng halaga. Dito na sila pinanganak, nag-aaral, naghanap buhay. Nung mategig, dadalhin pa sa Mindanao. Bakit? Kailangan eh. Bakit? Walang malibingan sa Maynila. O kawawa itong mga Muslim natin kapatid. O pero, meron bang Muslim cemetery ngayon? Meron? Meron? O. Kaya ako nalulungkot. O ito pa. Manila Science High School. 10-story, fully air-conditioned public school. Magsaysay High School. Bago ako umalis, 5th floor na. 3 years na ako wala, 5th floor pa rin. Tingnan nyo po sa UST. Makikita nyo naman eh. Albert Elementary School. Rosauro Almario Elementary School. All 10-story, fully air-conditioned public school. Ang sabi naman niya, si Yorme, sobra-sobra yung pinagawa. Ngayon lang ako nakarinig ng mamamayan o leader na nagre-reklamo ng ginawa ng isang leader ay sobra. Samantalang ang tao naghahanap nga lagi. Anong gusto natin, mema? May magawa lang? Bakit ganyan kaganda? Bakit ganyan kaayos? Bakit ganyan kamoderno? Kasi gusto ko maging inspirasyon ang Maynila sa ibang lokal na pamahalaan na kung kaya ng Maynila, kaya din nila dahil mas mayaman sila sa atin. Ngayon, bakit ko binigyan ng palagayan? Iprodukto ko ng public school eh. I know how it feels. Ngayon, yung mga anak ko, maswerte. Bakit? Maswerte sila. Sila nag-aral sa private school. Bakit? Pinalad na yung ama nila eh. O sila nakatikim ng magandang eskwelahan. O ngayon, mas sumabang mangarap ako na matikman din ng anak ninyo yung natikman ng anak ko. Sobra-sobra daw. Mic drop. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope. Ako naman po eh. O ngayon. Hindi dyan. Nangyari ba? Ha? Di po. Kaya po ako, wala kayong maririnig na panira. Real talk lang tayo. O ngayon, kung ako ay may kasalanan, at least nandito ko sa harapan ninyo. Wala. Mag-google kayo. Why? Because nung binoto niyo akong mayor, inatang ko na lahat ang responsibilidad nun. Ginusto kong mag-mayor eh. Alaws pera. Magreklamo ako? Ginusto mo yan eh. Nagpaboto ka sa taong bayan eh. Tama mali? Anong ginawa ko? Nilinis ko Maynila. Kinalawit ko yung mga tulongges, yung mga snatcher, mga holdupper. Natulog ng payapa ang taong bayan.
umaliwalas ang pamumuhay sa Maynila. Lumilipad na tayo, umaangat. In fact, you can still Google this. Ginagaya na tayo sa buong Pilipinas. Yung pagdidisiplina, yung paglilinis. Naging national government policy. Yung clearing operation. Naalala niyo yun? Lumilipad na tayo. Boom! Nabangga tayo. Nagkaroon ng pandemya. Tanong, mahulaan ko ba na magkakapandemya? Oh. Anong epekto ng pandemya sa buhay ng tao? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? Oh, pero Nay, ito ang kwento na may kwenta. Kayo, hanggang doon sa Kodli, dito sa Wakali, at sa Nangka, at lahat dito ng mga minamahal kong senior citizen, kayo ay testigong buhay. Dahil yung iba kong testigo, patay na eh. Wala akong magagawa, na-COVID eh. Pero kayong mga nangabuhay dito, ngayong gabi, dito sa San Miguel, kayo mismo makapagsasabi. Kahit kanino man, matangos ang ilong natin masasabi, na nung panahon ng pandemya, dito sa Maynila, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Totoo? Talaga? Baka sinacharot-charot nyo lang ako. Anong meron tayo? Buwan-buwan may food box. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama mali? Nangyari? O, tingnan natin. Yun ang kwento. Lagyan natin ang kwenta. 700,000 families. Wala na. Tunaw na. 5.6 billion na yun. Chinicha pa lang natin. Wala na, parang lumipad sa hangin. Pero ang tanong, natikman nyo ba? Naramdaman nyo ba may gobyerno? Nagtuloy-tuloy ba? Nagtataka nga ako sa kanila, nagre-reklamo ngayon. Isamantala nung araw, paabot-abot pa sila ng food box. Tama mali? Chicha pa lang yun. O sige. Pangalawa, kwento na may kwenta. Taas ang kamay ng may anak na nag-aaral sa public school dito. Nag-aaral ang anak niyo sa public school. At tingnan natin ha, noong pandemya, anong sabi ni Secretary Liling Briones? Walang face-to-face class sa public school at lahat ng school. Tama mali? Natakot ang nanay, natakot ang tatay. Bakit? Pinabibili sila ng tablet. Tama mali? Pero sa Maynila, ang batang Maynilang mag-aaral sa public school, 110,000 tablet ang nakuha ng mga mag-aaral sa Maynila. Naalala niyo yun? At may internet pa. Tama ba? Naramdaman nyo? Nahawakan nyo? Napakinabangan nyo? 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop. May laptop ng teacher nyo, si sir at si ma'am, may internet pa. Walang tosgas si ma'am at si sir. Nakatawid tayo sa pandemya sa pag-aaral ng ating anak. No, magka 1 bilyong piso yung gamit. Magkano yung internet? 300 million pesos. Pero salamat sa Diyos, nakatawid tayo. 5.6 plus 1.3. No, magka? Bala na ako. 6.9. Tama mali? Hindi ko pa binanggit yung 1,000. Naalala nyo may kakap? 1,000 times 700,000, 700 million. 6.3 o 6.9 plus 700 million. 7 billion. Maraming pera? Saan ko kukunin yung pera niyo? Saan ko kukunin? Kayo, matanong ko. O, taas ang kamay na may anak dito. Saan may anak kayo? Real talk. Kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa niyo ng paraan?
We, hindi nga. Gagawin nyo ang lahat? Makaraos lang? Itatawid nyo? O yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Dalawa pa lang pinag-uusapan natin, 7 billion na. Hindi pa natin pinag-uusapan, AstraZeneca. Yung bakuna. Hindi pa natin pinag-uusapan, Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir. Tigi 100,000, 50,000 ang isang botelya. Mabuhay lang ang isang taga Maynila na may COVID-19. Hindi pa natin pinag-uusapan, COVID-filled hospital. 300 million pesos na ospital dahil ayaw kong may mamatay na COVID patient na taga Maynila sa parking lot dahil wala nang bakante sa ospital. Meron tayo sa Luneta 300 plus bed capacity na itatag 52 days lang. Saan ko kinuha yung pera na yun? Ano sinabi ko? Hindi naman ako nagpublish sa mga taga Maynila eh. Kailan ako nagtago sa inyo? In fact, first time kayo nakakita. Ito, hindi ko nabubuhatin ng bangko ko ha. I'll challenge anyone. First time kayo nakakita, Mayor, napapanood ninyo umaga, tanghali, hapon, gabi. Araw-araw, alam ninyo ang nangyayari sa lungsod ng Maynila. Noong magpapandemya, anong sinabi ko? Natatakot ang tao, baka mamatay sa infeksyon ng COVID. Natatakot ang tao, baka magutom. Ano sinabi ko? Hindi naman ako nagkubli. Ako mismo nagsabi sa Facebook. Ano sabi ko? Nay, tay, kung manatag kayo, huwag kayong mag-alala, mga batang Maynila. Pag ako, wala nang mauutangan, wala nang maibebenta, nakita nyo itong relo ng City Hall, ipatatas ako to kay Tambunting, makaraos lang tayo. Yung tanong, nakaraos ba tayo? Nakatawid ba tayo? Eh, mali daw yun. Mali daw yun. Sabi nila eh, mali daw yun. O sige, pagbigyan natin yung kwento nila. Pagbigyan lang natin saglit, kwentuhan lang naman to eh. O, mali daw. O kung ako ay mali, eh di mali din sila. Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino vice mayor ko nun? Kung mali, bakit nyo inaprubahan? Kung mali, bakit nyo pinagbotohan? O, iyan pinag-uusapan natin. Pandemic pa lang. Huminto ba gobyerno? Hindi. Ano nangyari? Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Pasig Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, at ang ika-6, gusto nyo ng ebidensya? Tumawid lang kayo ng konti. San Sebastian Residence. Totoo ba? Meron? Nagpapakinabangan ng tao? Ang nakakalungkot, nung bubuksan, nagka-cutting ribbon sila. Ang sabi nila, sila daw may gawa nung cutting ribbon. Pero yung ipinampatayo, utang, kasalanan ko. Wow! Hanip. To Joyce. Dress parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope. Mic drop. Flip, tap, flip, flop, flop naman. Top meaning. I mean, nakita nyo ba? Napakinabangan ba ng tao? Eh di salamat sa Diyos. Tama ba? O, yun, pabahay. Baseco Hospital. 3 years ago, tapos na. 3 years na kung wala, sarado pa. Ngayon, huwag nyo na akong iboto kung mali ang kwento ko. Pag may kakilala kayo sa Baseco, ipagtanong ninyo. 3 taon nang tapos yung ospital, hindi pa nabubuksan, 3 taon nang nakakalipas. Hindi ako doktor, sila doktor.
Bagong ospital ng Maynila, 10-story fully air-conditioned public hospital. May MRI machine, may CT scan machine, pero wala pa taga Maynila nakagamit nito. Alam nyo kung magkano yan? Hindi po yan milyon. Daang-daang milyon ang halaga ng mga makina niyan. Bakit? Sa tinagal ko, sa eksperyensya ko sa gobyerno, namamatay na lang ang tao. Bakit? Hindi ma-diagnose. Bakit? Ang mahal ng MRI. Ang mahal ng CT scan. Papapay-scan niya. Di chicha na lang niya. Kaya ano binibigay doon sa nanay? Yakapsul. Himaspirin. Wala kang magawa eh. Pero meron tayo. Hindi nagagamit. Nay, tay, mga lolo't lola ko, napapansin nyo ba yung napapansin ko din? Napapansin nyo na ba baka parang dumudugyot na naman ng Maynila ngayon? Talaga? Nararamdaman nyo? Nakikita nyo? Na dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Na parang wala na namang gobyerno? Si Edith Pati nagbalikan na naman? Napansin nyo? O nay, tay, para mabadali tayo, para uwi na. Ang una kong gagawin, may awa ang Diyos, sa tulong ninyo, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, kayo ulit tatanungin ko, nay, tay, napapansin nyo ba? Para nagbabalikan na naman ang mga tulongge sa Maynila. Hold up dito, hold up doon. Snatching dito, snatching doon. Riding in tandem dito, riding in tandem doon. Ma-addict dito, addict doon. Nagbalikan na naman sa Maynila. Ay, mga addict. 37 days na lang. Tigilan nyo na yung trompeta. Tigilan nyo na yung rolling. Dapat ganito na lang. Oh, 2 joints. Yeah. Joyce parang mafia. Real talk lang to my man. Meron ka ng bars pero broke ka pa rin. Ito, walang chemical. Don't panic. But kidding aside, nay, tay. Nay, tay, mga batang Maynila. May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila. Dahil mag-iikot na naman si Yorme hanggang madaling araw para kalawitin ang mga tulongges sa lungsod ng Maynila. Kaya, sa mga tulongges, na nanonood dyan, sabi ni Freddy Aguilar, magbago ka, bago ka, hindi ka magsisi sa uli. Oh, yun yung dalawa. Yun ang unahin ko. Bakit? Walang tosgas yun. Walang gastos yun eh. Pagdidisiplina, pagiging maliwalas sa kapaligiran, pagsasaayos at kapanatagan na maibalik sa inyo na madaling araw, peligro de ora, natutulog kayo maimbing dahil ang alam ninyo, si Yorme nasa kalsada pa, naggogobyerno pa para kami makapamuhay ng maayos sa lungsod ng Maynila. O, pangatlo. Ano yung pangatlo kong gagawin? Hanggang dito na lang to. Nakita nyo yung housing? Kapakinabangan ba ng tao yun? Nay, real talk lang ha. On the side. On the side. Total, yung mga matatanda rito, marami na kayo nakitang mayor. Sa mga matatanda, na nandito. Kasi mga batang kasing idarang ko, ilang mayor pa lang yung nakita namin eh. Pero yung mga nanay, eto real talk lang ha. Mga nanay tatay ko, first time kayo nakakita ng mayor na gumawa ng housing sa Maynila. Sa dami-dami nagdaang mayor, magpangalan po kayo. Magpangalan kayo. First time, pandemya pa yun. Pandemya pa yun. O ibabalik ko, MBN. Because I'm a believer of MBN.
minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. That's it. Yung tao ay may masisilungan. Yung tao may anak, may maayos na paralan. Pag ang pamilya nagkasakit, may maayos na ospital na may gamot. Hindi kispirin at yakapsul lang ang aabutin ninyo. At siya ay magkaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Yung iba, problema nyo na yun. Kayo na mag-share nun. Kasi bakit? Kasi kaya ko bilang gobyerno, hindi ko kayo mapapayaman. Pero kaya ng gobyerno pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. The quality of life, the quality of living, yun ang kayang gawin ng gobyerno. O Nay, Tay, gusto niyo pa ba akong bumalik? Sigurado ba kayo dyan? Madami akong utang. Kasi, pag pinatawag kayo, pumunta kayo, sayang din naman, 1,000 rin yun. May AH pa. Si Mang Kanor. Bibigay ng AX yun, akap. Bali, tanggapin yung tanggapin. Pera nyo naman yun eh. Pero sa totoo, bawal yan ha. Alam nyo, hindi lang ako pikon eh. Hindi lang ako mapagpatul. Yung ginagawa nila, bawal na yun eh. Pangalipos na sa katayuan natin yun eh. Nung 27 ng Marso, paurong, pwede pa. Pero 28 ng Marso, hindi na pwede yung ginagawa nila. Pero ginagawa pa rin nila ngayon. Parang sila ang siga ng gobyerno. Parang walang batas sa kanila. Pero nandiyan na yan. Okay na yan. Matatalino naman kayo. Ha? Tita mo? Sabi sa inyo may mga matitinong tao eh. Ako naniniwala ko matalino ang mga taga Maynila. Anyway, hindi nyo naman hiningi yun eh. Gusto naman nila ibigay, tama? Kunin nyo. Kumain na ba kayo? Pag dumating 1,000 nila, panchicha nyo. Nay, Tay. Ito naman. Pwede ba akong makiusap? Talaga bang sigurado kayong gusto nyo akong bumalik? Kasi sasabihin na naman nila, pag pinatawag nila, utang. Okay, utang. Ganun ang gagalaiti pa yun. Nakikita ko sa video. Utang na yan, no? Utang ng ina. Sige. Pag nakita nyo po sila, pwede ba makisuyo? Pasabi nyo naman, oy, puro daw kayo utang. Umalis na raw kayo dyan. Si Yorme na lang magbabayad. Pwede? Promise? Asahan ko yan, ha? Pangalawang pakiusap ko, pwede ba bigyan nyo ako ng mga kasama? Gusto nyo bang bumalik ang gobyerno mabilis kumilos? Yung mga nagawa ko, you know what's ironic about the situation? I will give credit where it's due, ha? You know what's ironic about the situation? Yung mga ginawa ko, hindi ko nagawa mag-isa yun. Nagawa ko yun kasi kasama ko sila. Totoo naman. Kahit kalaban ko sila, bibigyan ko sila ng kredito. Why? Because facts are facts. Hindi natin pwede ikubli, itanggi. Ngayon, ayaw na nila sa atin. Sila'y nagbiglang kilos. Anong gusto nyo? Biglang kilos, bilis kilos? Pwede ba bigyan nyo ako mga kampi? Your Mr. Silat? Uy! Ayan, marami na nagchacharot dyan. Promise? Your Mr. tayo, straight? Total, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Dalawa lang. Unang grupo, your Miss Choice. Matamis. Ayun kabilang grupo, Ladies Choice. Kayo may sabi nun, di ako. Pwede your Miss Choice tayo sa inyo? Mga nanay ko, talaga, straight? Uy, mga taga San Miguel. Yes ka na yes dyan. Sisingiling ko kayo.
Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yan. Titingnan ko, may prueba ba tong San Miguel? Ba, nagprueba? Ba, nagtotoo? O, nagtotoo kayo? O, after election, ako naman ang singilin ninyo. Pwede? Promise? Talaga, ha? O, nandito ang ating kaibigan, Voltaire Castañeda. Jake Marasigan. Doc Mercado. Elmer Joel Parr. Christian Hoy. Ang ating mga batang San Miguel, maraming salamat po. Muli sa lahat po ng ating pong mga nakasama, ang ating pong mga kaagapay, maraming salamat po. At sa lahat po ng ating pong mga barangay officials na kasama po natin ngayong gabi,